Halos 70 bilyong piso. Ganyan kalaki ang pondong sinasabi na hindi nagamit ng PhilHealth. Kaya ang Department of Finance pinasasauli ito sa Bureau of Treasury sa bisa ng Department Circular 003-2024. Alinsunod daw ito sa General Appropriations Act for 2024 para mapondohan ang mga unprogrammed appropriations o yung proyektong aprobado na pero hindi pa tukoy kung saan kukunin ang pera. Masidhi ang pagtutol dito ng ilang health reform at anti-corruption advocate at budget analyst. Pero giit ng Finance Department at PhilHealth, legal ang hakbang na ito. At mula noong Mayo, nakapaglipat na ang PhilHealth ng kabuang 60 billion peso sa National Treasury. Ang mga tutol sa paglilipat sa Korte Suprema na dumulog. At ngayong araw, naglabas ang Temporary Restraining Order o TRO ang Korte Suprema na nagpapatigil muna sa paglilipat ng gobyerno ng hindi pa nagamit na pondo ng PhilHealth papunta sa iba't ibang proyekto ng pamahalaan. Sakop nito ay yun na lang natitira na di pa naililipat. The TRO is effective immediately. The TRO is just really to prevent the further transfer of more funds from PhilHealth to the National Treasury. Hindi pa sakop ng TRO ang pagbabalik sa nailipat ng pondo, bagamat kasama ito sa hiling ng petitioners. Kabilang sa kanila ang grupong Isang Bayan, Bayan Muna, at grupo ng medical professionals at concerned citizens at sa Senate Minority Leader Coco Pimentel. Consolidated na o sabay-sabay ng diringgin ng Korte Suprema ang mga petisyon ng mga grupong kumwe-question sa constitutionality o pagkaayon sa saligang batas ng paglilipat ng unused PhilHealth funds. Nakatakda ang oral arguments para dito sa January 14, 2025. Binigyan ng Korte Suprema ng 10 araw para magkomento ang mga respondent, kabilang ang mga leader ng Finance Department, Kongreso at PhilHealth. Ayon sa PhilHealth, susundin nito ang desisyon ng mataas na hukuman. Nakatuon pa rin sila sa pagbibigay ng proteksyong pangkalusugan sa pamamagitan ng mas maayos sa mga benefit package at availment policy. Tatalima rin daw agad dito ang Finance Department ayon kay Secretary Ralph Recto. Pinaghahandaan na rin nila ang pagharap sa oral arguments para bigyang linaw ang mga issue. Ang Office of the Solicitor General naman na kumakatawan sa respondents, nire-respeto raw ang TRO ng Korte Suprema. Sa ngalan ng petitioner na Isang Bayan, nagpasalamat si retired Senior Associate Justice Antonio Carpio at sinabing pagligtas ito sa milyong-milyong pinakamahihirap na mga Pilipino na umaasa lamang sa PhilHealth. Ikinatuwa rin ng Independent Health Reform Advocate na si Dr. Tony Liachon ang desisyon ng SC. Umaasa silang maibabalik ang nailipat ng pondo oras na magdesisyon ang Korte Suprema. Para sa GMA Integrated News, ako si Salima Rafra ng inyong saksi. It's still possible, but the court hasn't done.